Nagbabalik kami ng lahat ng papuri at pasasalamat sa inyong kabutihan sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa kabila na kami ay hindi karapat-dapat dahil sa inyong pag-ibig, dahil sa inyong anak na si Jesus, kami ay inyong tinanggap at inaring mga anak. Kaya naman po, Panginoon, sa inyo namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa lahat ng ito. At ngayong gabi, muli, Panginoon, samahan at pangunahan niyo kami ng Espiritong Banal. Mangusap po kayo sa amin at turuan niyo po kami kung paano po namin maunawaan ang inyong mga salita. Kayo po ang magsalita sa bawat isa sa amin at hayaan niyo po ng inyong Espiritu ang siyang magkaloob sa amin ng anumang aming pangangailangan sa mga sandaling ito. Higit sa lahat, inyo pong patatagin at palakasin ang aming pananampalataya dahil sa inyong kaloob na Espiritu sa aming buhay na patuloy siyang magministeryo sa amin at bigyan kami ng tamang pananalig at pananampalataya sa inyo nang sa ganon magkaroon kami ng kapanatagan at kapayapaan. Panginoon, sa gitna ng magulong kapaligiran, Panginoon, at gamitin niyo po ang bawat isa sa amin na maging instrumento ng inyong biyaya at pagpapala. Kaya naman sa inyong mga kamay, Panginoon, muli pinagkakatiwala po namin ang lahat po ng aming kahilingan o pangangailangan. At ito po ay aming inaangkin ng may pananampalataya na kayo po ang Diyos na laging sagana sa magkaloob sa lahat ng aming pangangailangan. Ito po ang aming samudalamin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. And once again, ating pong balikan yung ating siniseries na topic about the blessedness or the Beatitudes. At dito uli sa Matthew chapter 5, beginning from verse 1 hanggang sa verse 10. Ulitin ko sa good news according the gospel according to St. Matthew chapter 5 verse 1 to 10. Now when Jesus saw the crowds, he went up on a mountain side and sat down. His disciples came to him and he began to teach them. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Pwede na tayong makaupo, mga brothers and sisters. Praise God. At syempre, ating pong pinagpapatuloy itong ating siniseries po na topic about the Beatitudes or the right character of a true followers of Jesus. Galing po sa salitang Beatitude, ibig sabihin ng Beatitude. The right character of a Christian who follows Jesus.
The Beatitude or ito pong mga characters na ito po ang nag-identify sa atin that we are different from this world. Iba tayo sa mundo. Kaya sinasalamin natin ito at pagkatapos atin pong sinisikap na masundan at maisabuhay sapagkat dito ang standard, sukatan, measurement ng Panginoon when it comes to blessedness. Maraming standard point of view, pananaw ng tao when it comes to blessing or blessed. Pero yung pinaka tunay na blessed ay walang iba kundi yung galing doon sa approval ng Panginoon. Galing sa Kanya. At ang approval ng Panginoon hindi laging binabase sa success ng material or ng buhay ng tao, sa kayamanan, kundi nandoon sa attitude. Nandoon sa character. Okay, atin pong baybayin ulit. Accounting review ng April 16. That is Tuesday, the blessedness of the poor in spirit. Tapos, April 19, Friday po yan, God's blessing to those who mourn. Pagpapala ng Diyos sa mga nagdadalamhati. Another April 23, and that is Tuesday, again, God's blessing to the meek. Pagpapala ng Diyos sa mga humble, kapag pakumbaba. And then Friday, April 26, God's blessing to those who are hunger and thirst for righteousness. Hunger and thirst, merong pinagtutukuyan sa righteousness. Hindi hunger and thirst for the physical food or drinks. And then, another Tuesday, last Tuesday, April 30, the blessedness of the pure in heart. Diba? Tinalakay natin yung tungkol sa puso. Mapalad daw ang may malinis na puso. At ngayon, May 3. May 3 ba ngayon? Hindi, 7. Bakit may 3 ba rin dyan? Bakit nagdalawa? Mali yata type ko May 7, blessed are the peacemaker. Yan po yung ating pag-aaralan. Blessed are the peacemakers. Mapalad ang mga tagapagpayapa. Ibig sabihin, nagbibigay, nag-aalay ng kapayapaan, mga kapatid. Sa kasaysayan natin is, ang mundo kasi natin sobrang gulo. Mula pa noon hanggang ngayon is walang tigil ang gera. History ang makapagsasabi almost year by year, year after year, laging may gera sa bawat sulok ng daigdig. Ang history nagpapakita ng effort ng mga bansa para lamang matigil ang mga wars, mga gera, mga rumors of war, pero wala, hindi umiepekto yung kanilang mga efforts. Bagkus pumapalpak, hindi nagsasucceed, mga kapatid. In fact, sabi nga daw po, in nearly 4,000 years of recorded history, sa mahabang libong-libong taong ito, the world has been at peace a total of only 286 years lang po, including over the 8,000 treaties made and broken. Yung mga 8,000 pinagkasunduan na napagkasunduan ng mga bansa sa bansa for peace treaty is halos hindi naman nag-succeed. Kaya ang bawat mundo at bawat tao, ang kanilang iyak, ang kanilang hiling, ang kanilang sigaw is peace. Actually, mamamangha ka yung city of Jerusalem. Pag sinabing Jerusalem, ang ibig sabihin ng Salem sa Old Testament means peace. Jerusalem, ang ibig sabihin ng Jerusalem, city of peace. Tinagurian po silang capital city of Israel, Jerusalem, the city of peace, pero
mula noon hanggang ngayon, wala pa rin silang kapayapaan. In fact, sa mga sandaling ito ay lalong nagliliyab ang gera sa Middle East. Nagkakaroon na sila ng mga allegiance ng bawat nations para magkaroon ng gera. Walang tigil, mga kapatid. Inam-inam pa tayo na nandito sa Southeast Asia sapagkat wala namang ditong gera sa atin. Yung gera natin ay ibang level naman po. Ibang level. Mag-asawa, naggigera, magkapatid, naggigera, magkapitbahay, naggigera, at kung minsan, sa gawain ng Panginoon, meron din naman naggigera. Pero mild lang naman, hindi talaga yung nagkaka-pisikalan, ikala. Ang mga, kung tatawagin yan ay mga konting misunderstanding o konting tampuhan na nakukuha naman sa konting kembot-kembot lang. Nakukuha naman, naayos naman yun. Ang pinakamahirap ayusin ay yung mga taong walang pananampalataya. There is faith, there is the Lord. Hindi mahirap para ayusin kasi yung nagiging common denominator ng bawat isa para magbigay, magparaya, magmahal, tumanggap is yun nga ang Panginoon. Let us continue this one. Matthew chapter 5 verse 9, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." Mapalad ang gumagawa ng pakikipagkasundo o kapayapaan, or they will be called, tatawagin po silang mga anak ng Diyos. So, blessed are the peacemaker. Now, mga kapatid, dalawang salita from the original biblical language itong salitang peace. Unang salita ay sa salitang original na translation niya sa Greek is Irene. O tarang hawig sa salitang Irene. Pangalan na Irene. Kaya, di ba, sa Irene is tanggalin mo lang yung E. Irene na ang tawag niya. Ganda palang pangalan yung Irene, ano? That is from the Greek word means unity or concord. Ibig sabihin, pagkakaisa o kaya pagkakasundo. That's the meaning of Irene or Irene. Ibig sabihin yan, unity o pagkakasundo. Unity or concord. Sa lumang tipan naman, sa salitang Hebreo, ang kahulugan naman yan ay shalom. Shalom means peace, health, whole, complete. Kaya yung word na shalom, pag bumati ka ng salitang shalom sa visitor mo, sa kaibigan mo, sa kapatid mo, you are wishing to him of good health. Kasama na po yun, nakapackage na po yun eh. Joy, health, peace, whole, complete. The Hebrew word shalom, peace, is never only an absence of trouble. Hindi nangangahulugan walang problema. Ibig sabihin walang mga kaguluhan. Hindi rin naman sinasabi yung kahulugan ng absence of shalom or peace. Hindi nangangahulugan na walang evil o ng presensya ng evil. In fact, there is a trouble, there is an presence of evil, pero yung nakakaramdam ka pa rin, nakakaranas ka pa rin ng tinatawag ng goodness, ng joy, ng health. Sa Bible kasi, ang peace means not only a freedom from all trouble, hindi nangangahulugan, wala ka ng mga kaguluhan o trouble. It means nag-i-enjoy ka sa lahat ng mga magagandang bagay na binibigay sa iyo ng Diyos. There is a trials, suffering, and sickness or troubles, pero nararanasan mo pa rin yung kagalakan. Kaya, di ba, by nature, kapag tayo po ay may mga trouble, yung ating peace, joy, enjoyment ay nag-change, nagbabago. Nagbabago. Kasi, the peace or the joy of this world
is naka-base kasi sa mga circumstances. If the circumstances is good, yung mood mo magiging mabuti. If the circumstances is bad, yung mood mo magiging masama din. Pero yung shalom, ibig sabihin nun, it does not mean no presence of trouble or evil, but ang ibig po sabihin ni Jesus, nang sinabi po ni Jesus yung salitang ito na sa Hebrew word na peace, or is never only absence of trouble or not just an absence of evil, the presence of all that is good. Nang binanggit ni Jesus ang salitang ito, blessed are the peacemakers, ang ibig niya sabihin, it doesn't just mean, I want your home to be strife-free, but I wish you have a highest good. Yun po ang ibig sabihin ni Jesus. Hindi dahil sa mawalan ka ng mga problema o mga troubles, but I wish you to have the highest good. Pag nagsasabi kang peace, shalom, nagwi-wish ka na, parang ka nang nagpipray sa isang tao ng kanyang ikabubuti. Pinakamabuti para sa kanya. I wish the highest good for the person. That's the biblical meaning of peace. Now, there is a higher calling. Ang kailangan, ang kapayapaan ay meron itong pangangailangan. There is a need for this tinatawag na kapayapaan. Unang need niyan is the need of peacemakers, ng hatid ng kapayapaan, tagapagkaloob ng kapayapaan, is because our world is full of chaos. That's why there is the need for peacemaker. Kung wala sanang gulo, wala sanang trouble, wala sanang wars, wala sanang conflict, hindi natin kailangan ng peacemaker. Mabubuhay na lang tayo ng tuloy-tuloy, dire-diretso lang. Bakit? Life goes on, easy, wala kang ipag-aalala at ipangangamba. Bakit? Wala kasing kaguluhan. Eto pa naman, yung ating mundo na ginagalawan natin is filled with fighting and rivalry. Iba't ibang level ng society. Lahat apektado, mapamatanda, bata, lahat. Basta pag merong away gulo, hindi naman nangangahulugan yung mga bata hindi madadamay. Madadamay din sila. Hindi naman pag nangangahulugan hindi madadamay yung ibang bansa. Katulad yan, kung nagigera sa Middle East at maraming pinagkukunan ng mga importation ng langis galing doon sa Middle East, di kung maggera sila na maggera doon, mahirapan yung transportation, importation ng mga oil, tataas ngayon ang demand, lalaki ngayon ang presyo ng oil, babawi naman yung mga transportation agency, tataasan naman nila yung pamasahe, iiyak naman ng bayan. Kaya kita ninyo, every level of society is affected because of this chaos. Kaguluhan, out of order. Saan nagsimula yan? Since the time of Cain and Abel. Anong ginawa ni Cain sa kanyang kapatid? Pinatay niya. Kita niyo? Doon pa sa lumang tipan, sa Bible, makapapansin po na natin, meron na po kagad conflict. Magkapatid pa ang may conflict. There is a strife among neighbors, magkakapamilya, magkakapitbahay, or there is also strife in families. Ang dami, mga groups, communities. Lagi pong merong mga fights. Kahit saan kayo pumunta, hindi kayo makakaiwas. Hindi nangangahulugan ng bansang Macau ay maunlad, masagana, maganda, ay walang fighting, walang pag-aaway o strike o walang trouble. Meron din naman, kaya nga lang, mahusay lang silang magdala. Di ba? Mahusay lang silang magdala. Hindi katulad sa atin masyadong vulgar. Amen? Now, we live in a world that is filled with fighting and rivalry. Akala nyo ba, sabi natin, ayoko mabuhay sa Pilipinas, gusto ko sa Taiwan, medyo tahimik doon.
Sa Taiwan, kukunin na nga ng China eh. Diba? Kukunin na nga sila ng China, babawiin na nga. Kaya yan ang malaking fear ngayon ng Taiwan. Okay? So, now, since the time of Cain and Abel, tingnan po natin. Sa John 16:33, I have told you these things, sabi ni Jesus, so that in me you may have peace. Sinasabi ko na ito sa inyo, mga bagay na ito. Nang sa ganon, kayo ay magkaroon ng kapayapaan. Yung pala yun. Kaya pala sinasabi na pinapakunan na ni Jesus. In this world, all over the world, in this world, you will have trouble. Kakaroon kayo talaga ng mga troubles. Conflict. But take heart, I have overcome the world. But ang Panginoon, nang nandito siya sa mundong ito, sakop siya ng mga troubles. Pero napagtagumpayan niya. Yun po yung una, the need for this peacemaker, for the peacemakers is because our world is full of chaos. Pangalawa, why we need this for peacemaker? Peace is command. Is a command of God. Command and the will of God. Ang kapayapaan ay utos at kalooban ito ng Diyos. Sabi ng Romans 12:18, if it is possible, hanggat maaari, as far as it depends on you, live at peace with everybody. Ano daw utos? Mabuhay kayo ng mapayapa sa lahat. Kaya tayo talaga ang utos yan eh. Kaya ikaw mag-a-adjust eh. Kung ang kinakasama mo, mga kasama mo ay magulo ang buhay at laging maiinit ang ulo at madaling mapahamak o masangkot sa troubles, mga kapatid, hindi naman pwedeng sasabihin mo, ayoko na makipagkaibigan para walang trouble. Hindi po totoo yun. Kahit wala kang kaibigan, madadamay ka pa rin sa trouble. Gusto mo, wala kang trouble, pumunta ka sa isang isla na ikaw lang ang nakatira doon. Di ba? Walang internet, walang mall, walang tindahan. Hindi ka magkakaroon ng trouble. Kaya nga lang, malulungkot ka lang. So, the word dyan na sinasabi na maker, na sabi doon na blessed are those are the peacemaker. Yung salitang maker, ang ibig po sabihin niyan is meaning to do or to create. So, the command of God, the will of God is make. Sabi gano'n, blessed are the peacemaker, meaning to do or to create. Ang mga Kristiyano, gumagawa daw po tayo dapat ng kapayapaan o lumilikha tayo ng kapayapaan. See? Kita ninyo? Dito pa naman sa mundo, what you do, what you create, what you did, kung anong ginawa mo, yun ang nagbubunga, yun ang nagiging resulta. Kaya, be careful kung ano po yung ating pwedeng magawa sa mundo ito. Kaya, sikapin, gumawa ng tama, mabuti. Wag matakot, wag mapagod, wag manghinawa na gumawa ng mabuti, gumawa pa rin ng tama, gumanti ng mabuti kahit pangit ang ipinapakita sa iyo at ginagawa sa iyo. Huwag kang manghina at mapagod. Bakit? Mahihirapan ka lang sa umpisa pero bandang dulo, ikaw ang mag-aani. Kaya napakahirap po yan. Mas maganda yung nagtitiis ka dahil gusto mong gumawa ng tama at mabuti, tapos sa bandang dulo, ikaw ang mananagana, ikaw ang magkakaroon ng magandang buhay. Kaysa naman, yung hindi ka nakatiis, bumigay ka, tapos naging defensive ka at kahit na dapat mag-alay ka rin ng konting sakripisyo para magkaroon ng reconciliation, pagkakasundo. Kaso, pinanatili mo ang pride mo, time will come, aanihin din. Darating din yun. Kaya, nasa dulo lagi ang harvest. Once we sow, we reap what we sow. And once we reap, pag tayo po ay umani sa tinanim natin, we cannot change the harvest. Hindi na natin mababago.
Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. What did Jesus say? Blessed are the peacemaker. Bakit nga ba sinabi ni Jesus? Why did Jesus say blessed? Bakit niya sinabing mapalad ang mga gumagawa ng daan sa pakikipagkasundo or pakikipag ng kapayapaan? Unang reason, bakit niya sinabi yan? Because having peace can be considered a blessing from God. Dahil kapag merong kapayapaan, ito po ay nagpapakita na po ito, inaari na po itong blessing mula sa Diyos. Because peace is a blessing. Hindi naman kasi nabibili yung kapayapaan eh. Kung nabibili lang yan, talo tayo sa mayayaman. Di ba? Buti na lang, sa palengke, sa lahat ng mga grocery, wala kang mabibiling peace. Sa talipapa, wala, hindi yan nabibili. Meron, green peas, sige nga. Pero yung kapayapaan, hindi siya nabibili. Bakit? Because peace is a gift from God. Bigay yan ng Diyos eh. The peacemaker first experience peace before becoming a peacemaker. Hindi ka naman pwedeng magiging tagapagpayapa o magiging daan sa pakikipagkasundo, pagbabati ng bawat dalawang parte, kung yung ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka pa nakakaranas ng blessing ng kapayapaan. Blessing kasi. Imagine, mayaman mahirap. Kung nabibili ang kapayapaan, tapos ang presyo pagkamahal-mahal pa, di lahat ng mahirap, hindi na makakatulog. Bakit? Hindi nila kaya bumili ng peace. Yung mayaman, kahit ang dami-dami mong pera at milyon, hindi mo naman mabili. Ang pwede lang bilhin ng mayaman, sleeping pills. Sleeping pills. Yes. Di makakalimutan na tulog na sila. Pero pag-gising, babalik ulit. Yung mga mahihirap, wala silang pabiling sleeping pills. Dahil pag sandal lang nila doon sa isang kain ng mga kamote at mga saba, maya-maya. Okay, yung naglalatag ng karton dyan sa kalsada, maya-maya. Ang sarap ng tulog niya kahit ang daming dumadaan. Bakit? Kitang-kita po ninyo yung kapayapaan. May mga tao, napakarangya, pero wala naman silang kapayapaan. That is a gift. Romans 5, sabi ni St. Paul, verse 1, therefore, since we have been justified through faith, nung tayo ay mapawalang sala sa ating pananampalataya, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, ano ibig sabihin yan? We come to know true peace when we enter into a saving relationship with Jesus. Right? Yes. Uuunawaan mo ang tunay na kapayapaan pag pumasok ka sa pagliligtas ng Panginoon sa kanyang relasyon mo sa kanya. So doon nagsisimula. Ang sabi dyan, peace with God. Magkaiba yung peace of God sa peace with God. Magkaiba yan sa grammar. Sabing ganyan, we have peace with God. Hindi sinabi ni St. Paul, we have peace of God. Pag sinabing we have peace with God, ibig sabihin, nagkaroon ka ng encounter and experience na maranasan ng Panginoon sa buhay mo. You have peace with God. Pag sinabing peace of God, hindi mo pa na-encounter. Sabi ng Isaiah, no? Sabi ng Isaiah 9 verse 6, for unto us a child is born. Sa atin ay pinanganak, isinilang ang isang sanggol, and unto us a son is given. Ibinigay sa atin, and the government shall be upon his shoulder. His name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. There is no peace until we experience or welcome the Prince of Peace into our lives. Nakakatuwa rin naman yung mga nagwewelga, nagrarally, pinagtatanggol nila ng kanilang bayan, ang sigaw nila, peace, peace, peace. Pero yung sumisigaw, wala namang peace. Diba? Hindi po lahat ng sumasahili sa welga, rally, para sa pagtatanggol ng kanilang bayan, paglaban ng kanilang mga rights, karapatan, gusto nila ng karapatan nila na magkaroon sila ng
kapanatagan o peace, etc. Pero hindi lahat po ng nandoon ay merong kapayapaan. Bakit? Kung si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan, kapag hindi mo po siya naranasan sa buhay mo, yung prinsipe na yon, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. It is impossible. Peace is the gift of God through Jesus Christ. Gift siya. Katulad din ng Holy Spirit. John 14 verse 27, sabi ni Jesus, I am leaving you with a gift. Gift of what? Gift of peace. Iiwanan ko kayo ng kaloob, regalo ng kapayapaan sa inyong isip at sa inyong puso. Imagine, saan daw nag-rest yung peace? Sa mind at sa heart. Dito talaga sa puso, sa isip natin at sa puso natin. And the peace I give is a gift. The word cannot give. So don't be troubled or afraid. Yung ibinibigay sa atin ni Jesus sa kapayapaan ay hindi kayang ibigay ng mundo. Kasi yung kapayapaan na binibigay sa atin ng Diyos, hindi yun nakabase sa material sa salapi o pinag-aralan Kasi kahit naman nakagraduate ka, degree courses ka, kung ang gulo-gulo naman ang buhay mo, sayang naman yung degree mo. Ang gulo-gulo pa rin ang buhay mo, di ba? Dapat nga dahil degree ka, mataas ang pinag-aralan mo, alam mo kung paano mabuhay ng simple, payapa at merong harmony. Kaso wala rin, magulo pa rin. Now, it is a gift. Pag sinabing gift is, kailangan mong tanggapin Kasi ang gift, pag ibinigay ko sa iyo, kung ayaw mong tanggapin, wala rin yun. Kahit libre. Di ba pag sinabing gift, libre? Libre. Binibigay ko sa iyo, libre. Sabi mo, ayoko. Meron na ako niyan, ayoko. Hindi pa rin mapupunta sa iyo. What you need is to accept the gift. At sabi rin ng Galatia, peace is one of the gift of the fruit of the Spirit. Galatia 5:22, sabing ganon, one of the fruits of the Spirit is peace. Nakalagay dyan, peace. Hinighlight ko na po. Now, we become, pangalawa, why did Jesus say, blessed are the peacemaker? Bakit sinabi ni Jesus, mapalad ang mga gumagawa ng daan sa pakikipagkasundo? Pangalawang reason is, you become a bridge for the reconciliation of broken relationship. Mga kapatid, kapag peacemaker ka, ministry po yun. Akala nila, pag sinabing ministry, yung kumakanta, nagpe-preach, nagka-council, nagko-core group, o yung nag-a-usherette, nagma-martial, nagsa-liturgical, sa worship tumutugtog, nagka-counseling, nag-outreach, etc., nagpe-pray over. Akala nila, yun lang ang mga ministry. No! Sa Bible, ang isa sa hindi masyadong kitang-kita at lutang na lutang na ministry ay itong ministry of peacemaker or reconciliation. Sabi ni St. Paul. St. Paul says in 2 Corinthians 5:18-20, all this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Ang lahat ng ito ay mula sa Diyos na nakipagkasundo sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Noong una, makasalanan tayo. Dahil kay Jesus, sa kamatayan niya sa krus, ang Diyos at ang tao na merong atwar silang dalawa, hindi na ngayon sila magkaaway. Kasi nga, pinagkasundo tayo ni Jesus sa Diyos. Dahil napagkasundo tayo ni Jesus sa Diyos, sabi naman ng St. Paul, and gave us the ministry of reconciliation. You cannot ministry, hindi ka pwedeng makapag-minister ng reconciliation sa iba kung yung sarili mo, hindi mo pa nare-reconcile sa Diyos. Amen. Malabo po yun. Otherwise, hindi totoong reconciliation yun. Kasi sarili mo nga, hindi mo na-reconcile. I-reconcile mo yung iba, sarili mo nga, hindi mo ma-reconcile. Yes. Di ba? Mahirap.
Ministry of reconciliation or peacemaker, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them. And He has committed to us the message of reconciliation. Ministry talaga yan. Ang isa sa pinakamagandang ministry, yan. Bakit po? Dahil nagpapakita yan sa utos at kalooban ng Diyos. Hindi ka nakikita sa stage, hindi ka nakikita sa harapan at nakikitang gumagawa, pero pag ikaw ay gumigit na para yung dalawang warring parties na hindi nagkakasundo ay napagkakasundo mo, napagbabatik mo, mga kapatid, tuwan-tuwa ang Diyos, pati ang mga anghel ng Diyos nagagalak sa kalangitan dahil sa ministry niya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. The peacemaker is reconciliation. Nakikipagkasundo. Ganyan po ang ibig sabihin niyan. Yung mga ministry of reconciliation, sila po yung mga taong motivated of love. Of real love. Bakit po? Kasi hindi ka magiging peacemaker kung wala kang pag-ibig. Otherwise, manggagatong-gatong ka na lang. Diba? Instead na mapagkasundo mo, lalo mong pinag-apoy. Ang mga peacemaker, ang kanilang ministry, sila po yung nagpa-patch up. Patch things up between people. Sila po yung nagme-mending. May taga-sira, meron ding taga-tahib. Ganyan sa gawain ng Diyos. Maraming taga-sira, buti na lang may mga marunong magtahib. Hindi ko lang alam kung saan kayo doon. Sa mananahi o taga-punit. May taga-punit, may taga-sticks, taga-tahib. Promote working together rather than breaking up relationship. Ganun po sila. Blessing po yan sa gawain ng Diyos. Imagine, marami tayong masisave, marami tayong maliligtas na mga kapatiran kamanggagawa kung meron tayong ganitong ministry. Yung iba naman, deadma lang. Kasi siguro, hindi nila kaya. Ang hirap kasi pumasok sa ministry ng pagiging peacemaker kung yung sarili mo, duda ka eh. Kasi, pag pumasok ka sa pagiging peacemaker na sinasabi ni Jesus, why did Jesus say, blessed are the peacemaker? Bakit? Kasi, may risk eh. Kaya yung iba advice, hayaan mo sila. Huwag mong pakialaman. Bakit? Baka pati ikaw madamay. Talaga. Diba? Ngayon, kung may pag-ibig ka, may pagmamahal ka, isasakripisyo mo yun. Kahit madamay ka, basta magkasundo lang sila. Parang ganun eh. Kaya yung iba, tahimik na lang, huwag na lang makialam, para walang gulo. Hindi nga maayos kung tatahimik ka lang. Sabi ng demonyo, yan ang gusto ko sa inyo, mga tahimik ka. Diba? Ganyan ang gusto ng Diablo sa atin eh. Then, true peacemaker, mga kapatid, pinapatch up nila ang mga bagay between people and pinopromote nila ang sama-sama na nagkakasundo, kakaisa, rather than breaking up relationship. Well, yung iba talaga mahina sa ganung bagay, pero siguro kung mahina kang gumit na para makipagkasundo sa dalawa, siguro pag-pray mo na lang, makakatulong pa rin naman yung prayer. Amen? Amen. The peacemaker, do not gossip. Huwag mo na tayong mag-amen, ha? Sabi ni Solomon, Proverbs 26:20-21, sabi niya, without wood, a fire goes out. Kapag walang panggatong, yung apoy nawawala. Walang panggatong, walang apoy. Yan ang ibig sabihin yan. Without wood, a fire goes out. Without a gossip, kung walang nang sisit-sit, nagchichismis, nang gagatong, a quarrel dies down. Yung away, bumababa. So, is quarrelsome person for, sabi dyan, verse 21, as charcoal to embers. Ang baga ay embers, yung
ano to? Yung uling nagbabaga. Yun, ibig sabihin ng embers. Yung uling ay nagbabaga. As wood to fire. Ganon din ang kahoy, nag-aapoy. Yung uling, hindi naman umaapoy ang uling eh, maliban lagyan mo ng gas. Yung kahoy, umaapoy. Yung baga, ay yung uling, nagbabaga. Ano ibig sabihin yan, mga kapatid? Ang ibig kasi sabihin yan, pag walang panggatong, walang manggagatong, hindi lalaki ang gulo. Diba? Dapat ang role natin, mga bumbero tayo, bumbero. Diba? Ang hirap sumausaw, kaya maging maingat kayo because itong sinasabi dito, alam niyo po ang demonyo, napakahusay manggatong yan. Napakahusay niyan magpaliyab, magpaapoy. Oh? Kaya kita ninyo mga kapatid, yung mga nasasabi natin na wala sa tiyempo, wala sa panahon, hindi kailangan, hindi nararapat. Well, okay naman magbiro, pero siyempre nilalagay din naman yun sa panahon eh, kasi kung minsan nakaka-open din talaga. Pero ito talaga ang isa sa number one, kasi itong gossip na ito, walang pinipili ito eh, sa opisina, sa trabaho, magkapatid, magkamag-anak, magkasama sa gawain ng Panginoon, basta talaga may nakasingit. Kaya dapat marunong din tayo magtanong-tanong, yung mga confirmation bago tayo mag-react, bago tayo uminit ang ulo, bago tayo magsalita, gumanti ng salita, mag-investigate muna. Saan ba galing yun? Sino ba galing? Kanino ba galing? Anong sabi? Ano talaga yung pagkasabi? Naka-record ba? O ano ba? Saan ba? Sa comment ba? Ganon, bago tayo mag-react. Kasi kapag nauuna ang reaction natin bago sa investigation natin, instead na maayos yung mga conflict, lalong liliyab. Tandaan natin, si Satan ay napakahusay magpaliyab. Yes. Bakit? Kasi yan ang kanyang ministry. Okay, tingnan natin. God's blessing to the peacemakers. Ano ba ang blessing sa mga peacemaker? Ulitin natin. Mateo 5 verse 9, Blessed are the peacemakers. May blessing, for they will be called children of God. Unang blessing, they will be called and belong to God's children. Peace is impossible to the world, but it is possible to the Christian. Sa mundo, imposible magkaroon ng kapayapaan. Bakit? Noon pa yan eh. Noon pa yan. Hindi. Ngayon, siguro yun nangyayari sa Middle East na gera ng Russia to Ukraine, Iran, Israel to Iran to Egypt at etc. Lebanon. Dami pang sumausaw sa US at sa UK. Daming mga allegiance nila. Tulong-tulong sila, kampi-kampi. Mga kapatid, sabi daw nila, nag-uumpisa na ang World War III. Walang tigil yan, mga kapatid. It is impossible to have peace in this world. Impossible, pero sa Kristiyano, hindi. Impossible. That is possible. Posible sa atin, magagawa natin. They will be called and belong to God's children. Ang salitang called dyan means to give a name to or to bear the little of. To give a name to. Sabi dyan, tatawagin sila. Yan verse 5 at verse 9. For they will be called. Ang ibig sabihin ng called, to give a name to. Or to bear the title. To bear the title of. Ano ibig sabihin yan? Tinignan ko yung meaning ng son. For they will be called as sons of God, children of God. Ang ibig sabihin ng son, dignidad, dignity. Not only dignity, honor, and responsibility. A child has due to bearing his parents' name. Anong ibig sabihin nito? Pag ikaw daw po ay nagiging peacemaker, tatawagin ka at aariin kang anak ng Diyos. Dahil anak ka ng Diyos,
Meron ka ng responsibility. That's the word. Responsibility a child has due to bearing his parents' name. Pag saan ka pumunta, kahit sa ibang bansa, kahit saang sulok, dala-dala mo yung apelyido ng pamilya niyo. And that is your identity. Ngayon, pag nalaman nila na ikaw ay pinanggagalingan ng away at gulo at conflict, sasabihin nila, kilala namin yan, anak yan ni Aling Perla de la Cruz, yung kapitbahay namin. Ay, ganun ba? Ganyan pala pamilya nila. Gulo-gulo. Oh, bakit? Identity. Ganyan din tayo. Meron tayong identity. And this is our identity. Identity natin ito, mga kapatid, is the Christian identity as a child of God. Yan ang ating identity. Kapag ikaw lagi ang pinanggagalingan ng away ng gulo, pagkabahagi, pag-aaway o sigalot, then you cannot be known as a true children of God. Hindi ka pwedeng kilalanin na anak ng Diyos, ikaw ang pinanggagalingan. Ang meron lang na titulo na anak sila ng Diyos, yung mga taong nagiging instrumento ng reconciliation and peace. Pero kung ikaw, ako, tayong lahat, ang pinanggagalingan ng mga conflict at problema, and that is the test that you are not a children. Hindi ka pwedeng tawaging anak ng Diyos. Ini-express dito ng Panginoon yung dala mong pangalan. Bit-bit mong karakter. If Jesus' character is to be a peacemaker, ang Panginoon, di ba, ay katangian niya ay peacemaker? Yes? Right? Yes. Kung ang katangian ng Panginoon, siya ang peacemaker, therefore, dala natin yung katangian na yun. Bakit? Anak tayo ng Panginoon. Amen? Anak niya tayo. Is Jesus the character to be a peacemaker? Then, in ushering in peace, we bear His name. Ganun din, mga kapatid. Sabi ng 1 Corinthians, sabi ng 1 Corinthians 14 verse 33, for God is not a God of disorder, but of peace, as in all the congregation of the Lord's people. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa kaguluhan. Kung pag nilogic natin yan, kung ang Diyos hindi nalulugod sa kaguluhan, sino ang nalulugod sa kaguluhan? Eh, di wala nang iba kundi si Satan. Yan ang gusto ni Satan eh. Yung magkagulo-gulo tayo, magkagulo-gulo yung mga anak ng Diyos, magsisihan, mag-away-away, maghasik ng gossip, negative words, negative mga judgmental spirit, mga condemnation. Yan ang gusto ni Satan. Kaya, matuto kayong mag-discern. Ang pagdi-discern is, yung bang naririnig at nakikita natin na kapag nag-response ka at tumugon ka ay makakatulong o hindi makakatulong. Doon magsisimula kagad ang pagdi-discern, mga kapatid. Doon manggagaling. Dahil sabi ni Jesus, mapalad ang mga gumagawa ng daan sa pakikipagkasundo. Blessed are the peacemaker. Hindi niya sinabing, blessed are the peacekeeper. Magkaiba ang peacemaker sa peacekeeper. Magkaiba po yan. Pag peacekeeper ka lang, may tendency pa na magkaroon ng trouble at gulo. Pero kapag peacemaker ka, lahat ng gulo, maayos mo, magagawa ng paraan, mare-reconcile. Kasi ang sabi ng Panginoon, yung peacemaker ang blessed, mapalad. Tandaan po natin, mga kapatid, kapag nakagagawa tayo ng magandang bagay para sa kapwa at higit sa lahat sa gawain ng Panginoon, ang sabi dyan, for they will be called children of God. At dahil ituturing ka na anak ng Diyos, ibig sabihin, yung favor ng Diyos, ibinibigay niya sa iyo. Amen.
mas lalo ka pang i-bless ng Diyos kapag ang ginagawa mo ay yung nakakatuwa, nakakalugod sa Kanya. Kaya yung favor ng father and son relationship, that kind of blessing and favor, you will receive from God because of being peacemaker. At isa pa, pag peacemaker ka, si Satan malulungkot sa iyo. Malulungkot siya sa iyo. Ang Diyos matutuwa sa iyo, si Satan malulungkot. Sabi ni Satan, dahil dito, yan tuloy, wala na tuloy yung mga pinagluloko ko at mga pinag-aaway ko dahil dito. Pero kapag peacemaker ka, tuwan-tuwa naman sa iyo ang Diyos. Kaya yung favor ng Diyos hindi mahirap ipagkaloob sa iyo. Magugulat ka na lang. Sabi ng Bible, and all these things shall be added unto you. Kusang dumarating. Bakit? Binibless ng Diyos yung mga taong sumusunod sa kanyang kalooban. Amen. Tumayo tayong lahat. Panginoon, salamat po muli ng marami sa biyaya at pagpapala ng inyong mga salita. Salamat po ng marami sa inyo, Panginoon, dahil sa mga oras at sandaling ito, nararanasan po namin ang inyong kabutihan at katapatan sa aming buhay. In spite na marami po kaming shortcomings, in spite na very slow ang aming response sa inyong mga challenge sa buhay namin, at kung minsan na-neglect po namin ang mga bagay na dapat namin gawin, Panginoon, isa sa pinakamagandang ministry na tinuturo nyo sa amin is the ministry of reconciliation. Give us courage, give us strength, give us wisdom to minister just like this ministry, Panginoon, ng pagiging peacemakers. Hindi man kami makita, hindi man kami ma-appreciate, pero Panginoon, kayo po ang gumaganti. At alam po namin na sinabi ninyo, tatawagin silang mga tunay na mga anak ng Diyos. At dahil kami ay anak ninyo, hindi nyo kami pababayaan, Panginoon. At bagkos, ginagantihan niyo po kami sa lahat ng mga bagay na ginagawa namin tama at mabuti sa aming kapwa at sa aming community, sa aming grupo, maging sa aming pamilya. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na ito po ang nakalulugod sa inyo. Pagpalain niyo po lahat ng aming prayers, lahat ng aming gifts and offering, ang aming mga trabaho, pati ang aming mga employer. I-bless niyo po sila, Panginoon, katulad ng blessing na natatanggap namin sa inyo. At kayo po magbalik ng hustong takal, siksik, ligliga, tumaapaw, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Pag-pray niyo po ang ating venue ng ating Sunday Family Appointment. Kung hindi loobin ng Panginoon na makakuha tayo bukas hanggang Saturday, kung sakasakali wala kayong mabasa sa page ng Macau o sa mga text blast natin, ang ibig sabihin nun ng gawain sa plot natin doon sa Xavier Pereira, sa plot doon ng gawain. Ha? Kaya pag-pray ninyo, ha? Okay? Just keep on touch. God bless us. Let's give thanks to the Lord. Give thanks.